Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at luminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya't hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos, at yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain ding kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Madalas narinig natin na tinatanggal ng binyag ang kasalanang mana, ang original sin. Tama po ito. Pero hindi lang ito ang ginagawa ng binyag. At hindi ito ang pangunahing kahulugan ng binyag. Ang mahalaga sa binyag ay tayo naging anak ng Diyos. Noong tayo ay binyagan, natanggap natin ang Espiritu ni Jesus na anak ng Diyos. Dahil dito natanggap natin ang Espiritu ng pagiging anak. Kaya may karapatan na tayong tumawag sa Diyos na Ama, Ama ko. Dahil mga anak na tayo tagapagmana na ng langit na kasama ni Jesus. Dahil sa tayo anak na ng Diyos, kaya nawala na ang kasalanang mana. Pinatawad na ang lahat ng kasalanan natin. Tinanggal na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya huwag na tayong magpadala sa mga hilig ng laman. Sundin na natin ang udyok ng Espiritu Santo at hindi ang udyok ng laman. Kung nagpapadala tayo sa laman, mabubulok tayo tulad ng ang laman ay nabubulok. Pero ang banal Espiritu ay nagbibigay buhay. Narinig natin sa sinulat ni Pablo, ang lahat na pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Buhay pa sa mga Pilipino ang magpabinyag. Gusto natin na ang mga anak natin ay mabinyagan. Ayon sa Vatican Statistics, noong 2021, ang bansang Katoliko na mas may pinakamaraming binyag ay ang Pilipinas. Kahit hindi ang Mexico o ang Brazil na may mas maraming Katoliko kaysa Pilipinas. Gusto natin na mabinyagan ang mga anak natin. Pero bakit? Para sa marami, ang binyag ay naging isang tradisyon na lang. Kasi itong kaugalian ng mga matatanda. May iba pa nga na nagpapabinyag upang hindi magsakit ang bata o hindi mapasama kung ilalakbay natin siya o upang hindi siya makulam. Maaaring maging mababaw ang dahilan at hindi na galing sa pananampalataya. Maaari pang maging superstition ito. Sana ibalik natin ang tunay na kahulugan ng binyag. Nagpapabinyag tayo upang maging anak ng Diyos, ang ating anak,
upang maging tagapagmana ng langit, upang maging templo ng Espiritu Santo, upang maging kapatid ni Kristo, upang makiisa sa buhay ni Jesus, upang maging bahagi ng simbahan. Yan ang mga pagiging Kristiyano, maging tulad ni Jesus. Kaya ang mga magulang na nagpapabinyag ay may tungkuling palakihin ang kanilang mga anak na maging tulad ni Jesus. Si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos, ang gagabay at tutulong sa atin paano mamuhay bilang mga anak ng Diyos. Salamat Panginoong Diyos Ama sa biyaya ng binyag. Talagang biyaya ito kasi hindi pa man namin hinihingi, kasi sanggol pa kami, inampun mo na kami upang maging anak mo. Tulungan mo kaming mamuhay bilang mga tunay na anak mo ayon sa yapak ni Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.